Gusto niya siya yung masusunod. Gusto niya siya yung susundin. Ito ang pagbagsak ng dyablo sa kasalanan. Ganon din ang nangyari sa tao. Ayaw niyang sumunod sa Diyos. Ayaw niyang sumunod sa mabuting ginugusto ng Diyos. Ayaw niyang sumunod kahit na alam niya na ito ay magtatapos sa kanyang kapahamakan. Sinabi na ng Diyos yun. Sa Revelation 14 verse 11, ang usok ng apoy na magpapahirap sa ang nangyari sa tao. Ayaw niyang sumunod sa Diyos. Ang katapusang apoy na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon, sa kanyang mga kampon. Tanggap ng pagpapala kundi sunod sa Diyos. Isinumpa na dapat ay para sa dyablo ay nasa katalagahan ng di pagsunod. Ayaw niya sa paghahari ng Diyos. Ayaw niya na sumunod sa Diyos. Ayaw niya na ang Diyos ay ang Diyos ng buhay niya. Gusto niya siya yung Diyos. Gusto niya siya yung masusunod. Gusto niya siya yung susundin. Ito ang pagbagsak ng dyablo sa kasalanan. Ganon din ang nangyari sa tao. Ayaw niyang sumunod sa Diyos. Ayaw niyang sumunod sa mabuting ginugusto ng Diyos. Ayaw niyang sumunod kahit na alam niya na ito ay magtatapos sa kanyang kapahamakan. Sinabi na ng Diyos yun. Sa Revelation 14 verse 11, ang usok ng apoy na magpapahirap sa kanila ay papailan lang magpakailanman. Apoy na magpakailanman, sabi niya dyan, ang magpapahirap sa kanila. Araw-gabi ay wala silang pahinga. Walang pahinga sa paghihirap na ito kasi ito ay magpakailanman. Ito ay araw at gabi. Dahil, may dahilan. Sinamba nila ang halimaw at ang imahin nito at nagpatatak ng pangalan nito. So, nandito yung ilang mga tao na ang dahilan ng pagpasok nila sa walang hanggang paghihirap magpakailanman, di ba? Dahil sa apoy na ito ay mali ang kanilang pagsamba. Hindi nila sinamba ang Diyos. At hindi lahat ng pagsamba ay totoo, tama, matuwid. Kinakailangang tingnan natin ang totoong pagsamba na nakalagay sa kasulatan. Sinabi niya na hindi pwedeng samba. Muli, gusto nating tanggapin ang bawat isa. Magawa ng masama. At tayong lahat yun, tayo ay pupunta sa kapahamakan, sa matinding galit ng Diyos. Siya ay pagtiwalaan natin at namatay pa siya. Kasalanan ay di katwiran, kasamaan, at ito'y di kabanalan. Kulang sa pananalita yung description o pagsasalarawan ng totoong kalagayan ng walang hanggan na naghihintay sa kanino man sa atin. Ang mabuting walang hanggan o ang masamang walang hanggan. Ang kaloob ng buhay. So, meron tayong kamatayan dahil sa kasalanan. Paano marireverse ito? Paano tayo magkakaroon ng buhay at mapalitan yung kamatayan ng buhay? Romans 5 verse 8. Datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Na nang tayong mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Bakit namatay si Jesus? Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Pag-ibig niyang ano? Pag-ibig niya dahil sa tayo makasalanan? Hindi. Ayaw niya tayo maging makasalanan. Dahil alam niya na tayo pupunta sa kapahamakan. Hindi niya tayo pwedeng makasama dahil ang Diyos ay matuwid. Siya ay banal. At ang kasalanan ay di katwiran, kasamaan, at ito'y di kabanalan. Di tayo pwedeng magsama. Diba? Kaya nga niya inibig na ang kasalanan ay matapos mawala sa atin. Pero, kinakailangan niyang magsakripisyo. Namatay si Kristo dahil sa atin. Dahil ang hinihingi ng kasalanan, ang kabayaran nito ay kamatayan. Kaya kinakailangan may mamatay. Verse 9, lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Hindi lamang tayo ay ililigtas niya dahil siya ay namatay sa krus, di ba? Kundi tayo ay maliligtas sa galit ng Diyos. Hindi lamang sa ating mga kasalanan mapapatawad tayo, mawawala yung galit ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo o kamatayan sa krus. Dahil ito yung kanyang na-accomplish doon. Nagbayad siya ng malaki. Nung nilikha niya yung tao, siya ay nagsalita. Siya ay gumamit ng lupa. Di ba? Siya ay gumamit ng alikabok o alabok. At kanyang finorm ang tao at hiningahan. Yun lang yung ginawa ng Panginoon sa atin. Subalit nung tayo ay bumagsak sa kasalanan, kinakailangan niyang gumawa ng masigit. At siya ay nagkatawang tao, siya ay gumawa ng mga mahihimalat, nangaral ng mabubuti para lang siya ay pagtiwalaan natin at namatay pa siya. Hindi siya namatay
nung siya ay gumawa ng universe at ng sangkatauhan. Pero siya ay namatay para iligtas ang sangkatauhan. Verse 10, sapagkat kung noong tayo mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa ngayong nagkasundo na, ay maliligtas tayo sa kanyang buhay. Upang tayo ay tanggapin, siya ay namatay sa krus. Pero upang tayo may ligtas, kinakailangan nating tanggapin ang kanyang buhay. Kaya nga si Jesus, hindi lamang siya namatay, tumulo yung kanyang dugo, subalit nabuhay siya ulit. At ang buhay na ito ay matatanggap natin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yung ikatlong persona ng pagka-Diyos ang magdadala sa atin ng buhay na ito upang tayo ay makapamuhay ng bagong buhay ayon sa kalooban ng Diyos at katwiran ng Diyos. Romans 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kristo Jesus na ating Panginoon. So, yan yung buong kwento ng pagbagsak at kaligtasan natin mula sa kasalanan. Diba? Tayo ay pinatay ng kasalanan, subalit tayo ay binigyang buhay dahil ang Panginoong Hesus ay hindi lamang namatay sa krus, siya ay nabuhay ulit upang ang buhay niya ay gawin niyang kaloob o regalo sa atin at ang buhay niya ay walang hanggan. Yun ang buong kaligtasan. Namatay si Jesus, nabuhay siya ulit, at dumating ang Espiritu Santo upang bigay sa atin ang buhay na walang hanggan. 2 Timothy 2 verse 10, ngunit nahayag lang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas, kasi ito yung kanyang ipinangaral. Tinanggalan niya ng kapangyarihan ng kamatayan at pinahayag sa atin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng magandang balita o mabuting balita. Tinanggalan niya ng kapangyarihan ng kamatayan dahil siya ay nabuhay muli sa kamatayan. He overcame death when He was raised from the dead. At kanyang ipinahayag sa atin, di ba, na ang buhay na walang hanggan ay pwede na nating tanggapin. Hindi lamang yung kabayaran ng kasalanan o kapatawaran, subalit ang bagong buhay ay ibibigay sa atin. Kapalit ng kamatayan dahil sa kasalanan na nangyari sa atin. So, kinakailangan niyang maging mortal si Jesus. Kaya siya nagkatawang tao. At ang mortal ay namamatay. Kasi kinakailangan niyang mamatay dahil pagbabayaran niya yung ating kamatayan. Kasi yun yung kabayaran ng ating mga kasalanan. Walang pagsalang mamamatay ang makasalanan. At ito yung kabayaran ng kasalanan. Pero siya ay nabuhay ulit after 3 days. At ang buhay niya na ito ay kanyang ipinangako na tatanggapin natin dahil sa kanyang Espiritu Santo. 1 Corinthians 15 verse 20 to 21, ngunit ang totoo muling nabuhay si Kristo bilang katibayan na muling bubuhay ng mga patay. Dahil sa isang tao na si Adan, dumating ang kamatayan sa lahat ng tao. At dahil din sa isang tao na si Kristo, muling mabubuhay ang mga patay. Muling nabuhay si Kristo at bubuhay lahat ang mga patay. Hindi lamang yung mga namatay sa pisikal, subalit silang mga namatay dahil sila ay nawalay sa Diyos. Dahil sa kasalanan. Dahil din sa isang tao si Kristo, muling mabubuhay ang mga patay. Dahil sa kanyang pagkabuhay na muli, mabubuhay lahat ng mga patay. Kaya nga pati yung mga patay na gumawa ng kasalanan, hindi lamang yung mga patay na gumawa ng mabuti, pero wala naman talagang gumawa ng mabuti kasi lahat ng mga tao ay namatay dahil sa kasalanan, dahil sila ay makasalanan lahat. Tayong lahat ay makasalanan. Di ba? Pero tayong lahat ay bubuhayin. Pero saan tayo mabubuhay pagkatapos ng pagbuhay sa atin? Saan tayo, saan natin gugulin yung walang hanggan natin pagkatapos tayong buhayin muli? Nakita kanina na kung tayo man ay gumawa ng mabuti, tayo ay pupunta sa magandang walang hanggan. Pero kapag tayo ay gumagawa ng masama at tayong lahat yun, tayo ay pupunta sa kapahamakan, sa matinding galit ng Diyos, tayo pupunta sa kaparusahan, tayo pupunta sa impyerno. At tayong lahat ay patungo doon. Diba? Subalit kumambyo ang ilan sa atin dahil kinilala natin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, na niwala tayo sa Kanya, sa Kanyang paraan ng pagliligtas. Sumunod tayo sa Kanya, tayo ay nagsisi, tayo ay nagpabautismo, tayo ay tumanggap ng Espiritu Santo. Mga hakbangin na sinabi niyang gagawin natin dahil tayo ay mananampalataya niya. At tayo man ay bubuhayin muli, dahil kahit tayo ay makasalanan, tayo ay magkakaroon ng mabuting pagkabuhay muli. Pero yung iba na ayaw nilang sumunod sa Panginoong Hesus, tinatawanan nila ang Panginoong Hesus, tinatawanan nila ang pagsunod, ayaw nilang magsakripisyo sa pagsunod sa Panginoon, ayaw nila ng Diyos sa buhay nila, ayaw nilang totoong maniwala at sumunod sa Diyos, magiging hindi mabuti yung kanilang pagkabuhay na muli. So, yung kaloob ng buhay ay para sa lahat. Kasi ang Panginoon ay namatay at nabuhay ulit para sa lahat.
Pero hindi lahat magkakaroon ng mabuting walang hanggan. Dahil ayaw nilang kumambyo, ayaw nilang pagbigyan ng Panginoon sa kanyang paraan para sila ay iligtas at magkaroon ng walang hanggang maganda. Ang kontrobersya ng mga namatay at pumunta daw sa langit. Ito ay pagtalakay naman sa mga angkin ng mga taong sabi nila ay namatay daw sila, pumunta sila sa langit, o yung iba pumunta sa impyerno, at nagkwento sila nung sila ay nabuhay ulit. At very controversial yung kanilang mga sinasabi. At titingnan natin ito alinsunod sa nakalagay sa Biblia o compare sa nakalagay sa Scriptures. Sa Colossians 3 verse 2, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Bilang mga mananampalataya at tagasunod ng Panginoon, ating mas bigyang prioridad yung mga bagay na nasa itaas o sa kalangitan, mga bagay na spiritual na mga bagay ng Diyos. Ito ang sinasabi ng kasulatan dito. At huwag tayong paalipin sa mga bagay patungkol sa buhay na ito at sa mundong ito. 2 Corinthians 4 verse 18, samantalang kami nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, datapot ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ito ulit yung pagkukumpara ng dalawang uri ng pamumuhay ng mga tao, di ba? Malalaman natin kung sino ang nagpapahalaga ng kanilang walang hanggang buhay dahil kanilang pinapahalagahan yung mga bagay na walang hanggan din. Noong 2010, merong dalawang libro, The Boy Who Came Back from Heaven at Heaven is for Real. Kwento ito ng mga dalawang bata na namatay daw tapos nabuhay ulit at nagkwento na habang sila ay patay, sila daw ay bumisita sa langit. Ang pinakasikat ay yung Heaven is for Real. Ito ay kwento nung isang bata, si Colton, Burpo yata yung apelido niya. No 2003 siya ay nagkasakit ng appendicitis, isa siyang toddler, 4 years old. At siya ay inoperahan at habang siya ay inooperahan, siya daw ay pumunta sa langit dahil siya ay namatay at siya ay bumalik dahil siya ay gumaling at nagkwento tungkol sa kanyang adventures sa langit. Ito yung ilan sa mga sinabi niya dahil ito ay aklat at eventually ito ay naging blockbuster din na pelikula. Actually, yung kanyang yung libro ng tatay niyang pastor ay naging bestseller din. Everybody's got wings, sabi ni Colton. Did you have wings? I asked, sabi nung tatay niya. Yes, but mine weren't very big. Sabi niya, nakakita daw siya doon ng mga tao at ang lahat ng nandoon ay may mga pakpak. Pero sabi niya, mayroon din akong pakpak doon pero hindi siya malaki. Ito pa yung sinabi ng aklat niya. Everyone kind of looks like angels in heaven, Dad. Para bang mga anghel daw sila. Yun yung itsura nila sa langit. Sa page 95, page 109, ito yung dinidiscuss ni Colton sa tatay niya. Para ba ang sinasabi nung kwento, ang mga namatay ay nandoon. Lahat ng namatay ay nandoon, namatay nila. So, nandoon yung kanyang lolo, nandoon yung kanyang kapatid na miscarriage kasi yung kanyang nanay, pero nakita daw niya yung kapatid niya doon. Kaya lang may mga pakpak yung mga nandoon. Walang nakalagay na may pakpak o magkakaroon tayo ng pakpak sa scriptures, di ba? Pero yun yung sinabi ni Colton. Ito pang sabi niya, all the people have a light above their head. May halo sila. Di ba? So yun daw yung kanilang itsura doon. Pero ito ay ito ay nakikita sa mga pictures, di ba? Tungkol sa mga banal o mga saints, yung mga may halo. Sa page 102, you said you went to heaven. People have to die to go to heaven. Well, okay then. I died, but just for a little bit. Totoo yun. Hindi ka pwedeng buhay ka tapos ikaw ay pupunta sa langit, di ba? Mamamatay tapos may kahatulan at yung kahatulan ng iba, impyerno, yung iba ay langit. Pero sabi niya dito, di namatay ako kung gano'n. Kaya lang, hindi ka na basta-basta pwedeng pumasok sa langit kahit namatay ka na. Well, pwede nating sabihin kasi bata siya, kaya pupunta siya doon kasi yun yung sinasabi ng scriptures. Isa pa, sa page 124, well, who sits on the other side of God's throne? So nakita daw niya yung trono ng God. Actually, siya ay inimbitahan na pumunta doon, binigyan siya ng upuan. Oh, that's easy, Dad, sabi ni Colton. That's where the angel Gabriel is.
So, sa right side, nandun daw si Jesus, pero yung left side, nandun si Angel Gabriel. At hindi nakalagay sa scriptures na nakaupo siya sa trono ng, sa trono si Angel Gabriel sa Bible. What does God look like? I said, God the Holy Spirit. That's kind of a hard one. He's kind of blue. Kulay blue daw yung Holy Spirit. Well, hindi ko alam, di ba, kung may kulay yung Holy Spirit, pero hindi nakikita yung Spirito. Dahil ang Spirito ay hindi nakikita, di ba? So, kailan nakita daw niya yung Spirito doon at kulay blue? Ano ang basihan ng mga aral tungkol sa karyan ng Diyos o langit? Bakit may mga ganun na sinabi si Colton yung sa libro na ito na Heaven is for Real? Di ba? So, ang tatay niya ay pastor at maaring siya ay kinikwentuhan sa Sunday school ng mga ito at may mga libro sila. Hindi natin alam kung sakali. Pero lahat ng mga binanggit ko ay kontra sa nakalagay sa scriptures. Pero ito yung kanyang inaangkin na nakita niya sa kanyang pagbisita sa langit. Ano ang pwede nating maging basihan para ma-screen natin yung mga naririnig natin ng mga angkin ng ibang mga tao tungkol sa karyan ng Diyos o langit? Dapat ito ay nakasalig sa salita ng Diyos. Ito yung pinaka-importante. Acts 17 verse 11, sila ay higit na mararangal na tao kaysa sa mga taga-Tesalonica, itong mga taga-Berea na nakausap ni Apostol Pablo. Tinanggap nila ang salita ng buong sigasig, so sila ay interested sa salita. Sinaliksik nila ang mga kasulatan araw-araw kung tunay nga ang mga bagay na ito. Pero inihambing nila yung naririnig nila kay Apostol Pablo sa mga salita, mga kasulatan. So mayroon silang basis. Romans 10 verse 17, kaya nga, ang pananampalataya ay mula sa pakikinig at ang pakikinig ay mula sa salita ng Diyos. Anumang pananampalataya o sinasampalataya na natin na tama, ito ay dapat magmumula sa salita ng Diyos. 1 Corinthians 4 verse 6, sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Tesalonica, mga kapatid, ginamit kong halimbawa ang aking sarili at si Apollos upang matutunan ninyo ang ibig sabihin ng kasabihang, huwag ninyong higitan ang sinasabi ng kasulatan. Kaya huwag ninyong ipagmalaki ang isa at sabihing mas mabuti siya kaysa sa iba. Ang basis o yung standard ng ating comparison ay dapat huwag lumagpas sa sinasabi ng salita. Diba? Katulad ng sinasabi dito ni Apostle Paul. 2 Timothy 3 verse 16, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. With regards to doctrine, ang kasulatan, ang mga kasulatan. At meron tayo ng mga kasulatan, Old Testament, New Testament. At kung tayo ay magkakaroon ng doctrine tungkol sa ano pa mang bagay sa kasulatan, we need 2 or 3, di ba, na mga kasulatan para ito ay mapagtibay. Sabi ito sa Old Testament, sinabi din sa New Testament sa Corinthians. Ano ang sinasabi ng salita tungkol sa kamatayan? Ecclesiastes 9 verse 5, ang totoo, alam ng buhay na tao na mamamatay siya. Pero ang patay, walang nalalaman. Wala na rin siyang gantimpalang matatanggap at makakalimutan na. So, ang patay, wala nang alam. Ang buhay, alam pa niya na mamamatay siya. Meron siyang consciousness or awareness. Ang patay, wala na siyang awareness. Wala na siyang alam din. Wala na siyang knowledge about anything. Verse 6, ang pag-ibig nila, puot at inggit noong nabubuhay pa ay wala na. At wala na rin silang malay sa lahat ng nangyayari dito sa mundo. Diba? Wala na sila dito sa mundo, wala na silang kamalayan sa nangyayari sa mundo kasi hindi na sila gising, sila ay tila baga tulog. Yun yung description na isa ng scriptures. Wala silang malay. Verse 10, gawin mo ng buo mong makakaya ang iyong ginagawa dahil wala nang trabaho roon sa lugar ng mga patay na patutunguhan mo, wala nang pagpaplano roon, wala na rin kaalaman at karunungan. Doon sa lugar ng kamatayan o mga patay, wala nang trabaho, hindi ka nagagawa, wala nang plano, kasi ikaw ay walang malay. Diba? Ang kamatayan ay yun talagang ibig sabihin, patay. At isang description nito ay tulog at kinakailangan gisingin. Deuteronomy 10 verse 10 to 11, at ito yung warning ng Panginoon sa taga-Israel. Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang mga anak na lalaki o babae o nanguhula o nagmamasid ng mga pamahiin o inkantador o manggagaway o inkantador ng mga ahas o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu o mahiko o sumasangguni sa mga patay. Maraming mga ginagawa dito na dapat hindi ginagawa ng mga Israelita upang sila ay tanggapin ng Diyos, pagpalain at maging tao ng Diyos o bayan ng Diyos. 'Di ba?
kinakailangan nilang iwasan ang occultismo. So sa pagbubuod, sabi niya, huwag makakasumpong sa iyo ng nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu o sumasangguni sa mga patay. Kasi itong necromancy, kikipag-usap sa mga patay, pakikipag-ugnayan sa mga patay, sa pamamagitan ng medium ay ginagawa ng mga nasa occult, di ba, mga espiritista. At hindi dapat ginagawa yun ng sino mang mananampalataya at tagasunod ng Diyos. At ito yung sinasabi ng Diyos sa mga Israelita. Kaya kinakailangan nilang iwasan yun kasi magsasalita talaga yun. Pero hindi yung patay na yun yung nagsasalita kasi hindi galing sa kanya, hindi siya yun at hindi galing sa kanya yung mensahe. May masamang espiritu na pwedeng magbigay ng pangitain o magbigay ng anumang mensahe sa pamamagitan ng medium, di ba? At ano pa man yung pwedeng mangyari sa atin, di ba? Kung sakali yung near-death experience, so namamatay daw tayo, di ba? Pero pag namatay ka, wala ka ng malay. Pero anong malay? Bakit sinasabi nilang may malay sila? Yung iba nakakapunta sa langit, yung iba pumupunta sa impyerno, nakikita nila yung mga tao sa impyerno at sa langit, etc. Di ba? Sino nagbigay sa kanila ng ganun? Nakaranasan, kung sakali. At yung mensahe, bakit salungat sa sinasabi ng kasulatan? Sa Leviticus 20 verse 27, kung mayroong espiritista sa inyo na nakikipag-usap sa mga kaluluwa ng patay, kailangang batuhin niyo siya hanggang sa mamatay. Siya ang responsable sa kanyang kamatayan. Mamamatay siya dahil sa kanyang ginagawa. Di ba? Dahil ito ay salungat sa sinasabi ng Diyos. Kailangan siyang patayin. Ito yung sinasabi ng Bible. Kasi yun ay occultism. Yun ay pakikipag-ugnayan hindi sa patay, kaluluwa ng patay, kundi sa masamang espiritu dahil napakaraming espiritu dito na masasama. Diba yung mga yung diablo at mga kampon niya at ito ay noon pa sa Old Testament hanggang sa kasalukuyan sila ay buhay na buhay. At pwede silang magbigay ng mensahe mula sa mga patay through a medium o kaya naman visions. Through yon, pag ikaw ay natutulog o kaya naman baka kahit sa tinatawag na near-death experience o experiences. At salungat ito sa nakalagay sa scriptures, yung kanilang magiging mensahe. May tao na bang nakaakyat sa langit? Kasi yun yung nangyari kay Colton. Proverbs 30 verse 4. May tao bang nakaakyat na sa langit at bumaba sa mundo? May tao bang nakadakot ng hangin sa kanyang mga kamay o kaya nakabalot ng tubig sa kanyang damit? May tao bang nakapaglagay ng hangganan sa mundo? May tao na bang nakaakyat sa langit at bumaba sa mundo? Sabi ng Panginoong Hesus nung dumating siya, walang sino mang nakapunta sa langit maliban sa anak ng tao na nagmula sa langit. So, ibig sabihin, simula kay Adan hanggang nung time ni Jesus Christ, walang pang nakakaakyat sa langit na tao, kundi siya lang na nagkatawang tao kasi galing siya doon. Diba? Umakyat siya doon ulit bilang tao kasi re-represent niya yung tao doon. Diba? Nung siya ay nabuhay ulit. So, wala pang nakakapunta sa langit, sabi niya. Si Adan, wala. Si Noah, si Abraham, si Isaac, si David, yung mga propeta, si Daniel, si Job, wala pang nakakapunta sa langit. Kasi yun sabi ng Panginoong Hesus. Kasi ang tao ay nilikha para dito sa lupa. Di ba? Ito ang magiging paraiso ng tao. Nung namatay ang Panginoong Hesus, siya ay nabuhay ulit. At siya ay, after ilang araw, siya ay umakyat sa langit. Kung saan siya nagmula. Di ba? Pero, meron ng mga tao na ginising mula sa kamatayan. Sila ay ni-revive. Maraming tao yun. Nung time ni Elisha, di ba, yung anak ng balo, at hanggat sa Acts, di ba, yung pinakahuli, si Eutychus, di ba, yung lingkod, yung disciple na nakinig kay Apostol Pablo, tapos nahulog siya dahil gabi na, siguro inaantok, siya ay namatay at siya ay binuhay ulit ng Apostol Pablo. Pero ang pinakasikat ay si Lazarus. Okay? Pero wala kang maririnig na nagkwento sila ng kung ano yung nangyari sa kanila nung sila ay namatay at 4 na araw na patay si Lazarus. Dito sa 2 Corinthians 12 verse 2, ikinento ng Apostol Pablo yung kanyang karanasan. May alam akong isang lalaki na kay Kristo. Hindi ko alam kung ito ay sa katawan o wala sa katawan. Ang Diyos ang siyang nakakaalam. 14 na taon na ang nakalipas, ang lalaking ito ay inagaw pa itaas sa ikatlong langit. So, nandito yung karanasan ng Apostol Pablo kasi sasabihin niya eventually na siya yan. Siya ay nagkaroon ng vision dito, ng ikatlong langit. 3 yung langit, kasi yung langit na una ay kung saan ang mga ibon at eroplano, 'di ba, doon sila lumilipad.